Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay isang napakahalagang paksa sa usapin ng pananalapi ng ating bansa. Ito po yung tinatawag na unprogrammed funds. Ano ba itong unprogrammed funds na to? At bakit ito nagiging sanhi ng debate? Kung ito ba ay naaayon sa ating saligang batas. Ayan, madalas siyang pag-usapan ngayon at madalas nagkakaroon ng congressional hearing at meron pang ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, dan dahil dyan sa sa program funds nag-ugat lahat yan. Yung korupsyon na nadiskubre ng ating Pangulong Marcos ay dyan nag-ugat sa unprogrammed funds. So, sa Tagalog, ang unprogrammed funds ay maaaring isalin bilang pondong hindi nakalaan o pondong hindi pa nakatakda. Ito po yung mga pondo sa pambansang budget, sa national budget na hindi pa tiyak kung kailan o kung paano gagamitin. Ibig sabihin, hindi ito kasama sa actual budget. Sabi ng DBM, hanggat hindi natutugunan ang ilang kondisyon. So, tatalakayin natin to at napakaganda tong usapin na to dahil ito ay may kinalaman sa mga constitutional provisions sa ilalim po ng ating 1987 Constitution. At dito nyo malalaman at magkakaroon kayo ng idea, legal ba yan o unconstitutional? Tatalakayin natin. Okay, umpisa natin dito. Yung paggamit ng unprogrammed funds na yan ay nagdudulot ng iba't ibang pananaw. Tingnan natin yung mga argumento tungkol dito. Unahin natin yung argumento laban sa unprogrammed funds. Itong unprogrammed funds na to ay sinasabi ng ilang nakakaintindi sa saligang batas na hindi pa pwede dapat yan dahil yan ay sumasalungat sa Article 6 ng ating 1987 Constitution. Ayon sa ilang mababatas, katulad ni Senator Coco Pimentel, ang pagtaas ng unprogrammed funds, lalo na kung hindi ito bahagi ng National Expenditure Program, yung tinatawag nating NEP, o panukalang budget ng Pangulo, ay pag-iwas sa tamang proseso ng paglalaan ng pondo. Dapat umanong dumaan sa proseso ng supplemental budget o karagdagang budget. Yan nung nasa gobyerno pa ako, ganyan kami. Pag kinakapos yung ahensya namin sa pondo, request lang kami ng request for supplemental budget. So dito nakikita natin yung paglabag kasi sa saligang batas Dito sabing ang pagtaas ng unprogrammed funds appropriations ay maaaring lumabag sa Section 25 Section 25, Article 6 of the 1987 Constitution na nagsasaad na hindi pwedeng dagdagan ng Kongreso ang mga appropriations na inirekomenda ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. para sa operasyon ng pamahalaan tulad ng tinukoy sa budget. So maliwanag yan. Kung ano lang yung ibinigay ng Pangulo do sa NEP, pwedeng bawasan, pero hindi mo pwedeng dagdagan yan. So dito nakakakita tayo ng posibilidad ng pag-abuso at korupsyon. Dito pumapasok ang isa sa pinakamalaking pangamba. Dahil sa malawak na diskresyon sa pagpapalabas ng unprogrammed funds, lalo na kung ito ay lump sum o yung buong halaga, maaari itong maging sanhi ng korupsyon. Maliwanag yan. Nangyari na nga Ang mga pondong ito ay maaaring gamitin para sa mga pet projects o proyektong paborito ng mga katulad ng senador, katulad ng kongresista o ng ilang opisyal. O kaya naman, direktang nakawin sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng pandaraya. Andiyan dyan yung ghost projects. Kunwari may project,
Kunwari na inspeksyon, kutsabahan na. Yun, ghost projects. Ito ay magiging sanctuaries or taguan ng mga pondong hindi accountable. So, yan ang problema ng bansa natin. So, ano yung halimbawa ng pag-abuso? Itong nakaraang taon, may mga aligasyon na ang mga ilang unprogrammed funds na nakalaan para sa mga proyekto ng flood control o pag-control sa baha ay napunta sa mga ghost projects o mga proyektong hindi naman talaga natupad. May ulat na nagpapakita ng milyon-milyong piso ang inilaan ngunit walang nakitang konstruksyon o pagpapabuti sa mga lugar na dapat sana ay nakinabang ang taong bayan. Malabo, no? So, kung merong ghost projects, meron ding ghost funds. At ito ang nangyayari sa atin ngayon. Ito ay malinaw na halimbawa kung paano maaaring gamitin ang unprogrammed funds para sa pansariling interes at hindi para sa kapakanan ng publiko at ng ating bansa. Inaabuso ang kakapal ng mukha ng mga politiko sa mataas at sa mababang kapulungan. Kitang-kita naman sa mga ebidensyang pinapakita ni na Ping Lacson, ni na former Senator Trillanes. Hindi nyo may pagkakailayan. Documented yun Pero ayon naman sa DBM, hindi daw part ng actual budget itong unprogrammed funds. Hindi daw ito bahagi. At ipalalabas lamang kung may mga kondisyon na matutugunan. Tulad ng sobrang kita o naaprobahang utang. Yung sinabi ko kanina, may sobra-sobra ang koleksyon ng customs, ng BIR, ng immigration at ng iba pang ahensya. Yan. Papasok yan sa unprogrammed funds. O kaya may foreign grant, nagpautang ang ilang gobyerno ng ilang foreign countries. Doon ay tinuturing na standby allocation. So, nakalaang pondo para sa mga hindi inaasahang gastusin at mga programang kailangang unahin. So, katulad ng sabi ko kanina, nakadepende to sa kikitain ng mga ilang ahensyang nabanggit ko. Kapag walang kinita yung ahensya, walang laman yung, yung unprogrammed funds na yan. Okay? Ang tanong natin, ilang dekada na daw ginagamit ito, pinapractice ito, itong unprogrammed funds na to? May 4 na dekada na. So, may paglabag ba sa batas? Sigurado may paglabag sa batas, di ba? At andyan dyan yung possibility palagi ng corruption. At ayan, napapatunayan na natin dahil nga dyan sa mga Senate investigation at Congressional investigation na yan. Kitang-kita naman, may nawawalang pondo pero wala namang proyekto. So sabi kasi ng DBM, ang unprogrammed funds ay magbibigay ng flexibility sa pamahalaan na tumugon sa mga hindi inaasahang pangyayari or opportunity sa loob ng isang taon. Ako hindi ko sumasangayon dito, yung flexibility na yan. Okay, nagbibigay daan daw ito sa pamahalaan na gamitin ang sobrang pondo upang pasiglahin ang ekonomiya. Pero dito sa mga nakita natin ng mga nakaraang buwan, linggo, taon, hindi naman ekonomiya pinasisiglan nyo Pinasisiglan ninyo bulsa ninyo. So, sabi nga, matagal na daw ginagawa to, yung paggamit ng unprogrammed funds. 4 na dekada. Ibig sabihin, simula nung umupo si Cory Aquino hanggang sa ngayon, pinapractice yan. So, ang malinaw dito, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., wala to. Walang unprogrammed funds. 4 na dekada, computin mo. So tingnan natin yung area ng supplemental budget. Dapat itong ginagawa na lang Totoo na ang supplemental budget or karagdagang budget ay isang paraan upang matugunan ang pangangailangan para sa karagdagang pondo. Ngunit, mas formal ang proseso nito
kumpara sa pagpapalabas ng unprogrammed funds. Abay, mas maigi na kung formal ang proseso at talagang madami kang pagdadaanan. At medyo may kahigpitan to. Pero ang kagandaan naman ng supplemental budget ay talagang nagkakaroon ng mabusising proseso dito upang hindi basta-basta na lang maglalabas ng pera na walang kasiguraduhan kung talagang kailangan ng isang ehensya, yung unprogrammed funds na yan. So sa huli, ang usapan ng unprogrammed funds ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa balanse ng kapangyarihan at pananagutan sa ating pamahalaan. Ito'y isang patuloy na debate sa pagitan ng pangangailangan para sa mabilisang pagtugon sa mga krisis at pangangalaga sa saligang batas na siyang pundasyon ng ating demokrasya. Habang ang supplemental budgets ay nagbibigay ng mas mahigpit na kontrol, ito namang unprogrammed funds ay nag-aalok ng flexibility, ng isang kalayaan na maaaring maging biyaya o maging sumpa. Biyaya sa mga corrupt officials to. Actually, hindi ako naniniwala doon sa katwiran ng DBM, mas flexible daw, no? Pero flexible doon sa mga corrupt, anytime pwede nilang kuhanin yung pondo at lagay sa pet projects na wala naman, hindi naman existing. Kung existing man, hindi naman tinutuloy ang project. Sa supplemental budget kasi malinaw yung layunin at nagkakaroon ng pananagutan yung ahensya. At talagang makikita mo na talagang may paglilingkuran yung pondo na yon. So dito dapat nating bantayan na ang mga pondong ito ay hindi magiging daan para sa korupsyon. Tulad ng mga aligasyon ng ghost projects, ito nga lately, ghost funds, no? Itong mga nakaraang taon. Ghost, kung may ghost projects, definitely may ghost funds. Ghost employees, di ba? Ghost contractors. Wala naman kasing ginawa, di ba? Kaya't bilang mga mamamayang may malasakit sa ating bayan, tungkulin natin, suriin, tanungin, at makihilahok sa diskusyong katulad ng ginagawa ko ngayon. Dahil ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kung paano natin pangangalagaan ang ating yaman at kung paano natin gagamitin ito para sa ikabubuti ng lahat. Tapusin na natin tong korupsyon na to. Kung sino ang dapat tanggalin. Kung sino ang dapat mawala sa posisyon, mawala ka na. Ituloy ang investigasyon. Lalong-lalo na sa Senado, kung ipagpapatuloy ninyo ang investigasyon, dapat yan si Senator Ping Lacson ang umupo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Huwag kayong magpapaupo na may kaduda-duda ang karakter ng isang senador na minsan ay nasangkot na sa ganyang klaseng uri ng korupsyon o may kamag-anak, may kapatid, may pinsan, loyal doon sa mga dating nasa kapangyarihan. Okay, so hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking YouTube channel. At huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at kung pwede, pakishare niyo na ang aking episode na to. Sa ganun naman ay kumalat at maintindihan ng tao kung ano ba itong pinag-aawayan, iniimbestigahan ngayon sa ICI, sa Senado. Dahil yung iba hindi naintindihan ano ba yung unprogrammed funds. Dito sa episode na to, naipaliwanag po natin na malinaw sa simpleng termino at hindi sa isang masyadong technical na provision ng ating konstitusyon. So muli, ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.